yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila? Para sa inyong mga kabataan, sino nga ba ang dapat manalo ngayong halalan? Ang taong laki sa hirap o ang taong laki sa yaman? Ako na. For me, mas karapat dapat manalo ang mga mayayaman dahil imposibleng maging korap sila, di ba? To be honest, yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Ikaw naman, Team Green. For me, mas karapat dapat pong manalo sa halalan yung taong laki po sa hirap dahil naniniwala po ako na doon magmumula ang sipat siya na kailangan po ng mga taong salat sa buhay. Sa katunayan, ang mahihirap, kaya lang naman sila sumusuong sa pagpupolitiko dahil sa kagustuhan nilang maipagtanggol ang kapwa nilang mahihirap. At sa sinasabi mong korupsyon, sanay kami sa buhay na walang-wala. At kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila? Kaya kung sinasabi mong korap ang taong sanay sa hirap, I think nagkakamali ka doon. Ngayon ay mayroon na kayong desisyon kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang inyong iboboto. Basta ha, Team Red tayo, number one sa balota. O ayan, Pisti. Pisting niya uwa. O, number one ha, number one sa balota, iboto nyo ha? Iboto nyo talaga number one sa balota. Ako lang ang iboboto nyo, ha? Ako lang, okay? Ito, number one sa balota. Madam, siguradong panalo na to. Okay na to. Ay naku, Yaya, alam mo, ako lang dapat ang manalo at hindi yung lang yun. Ayokong mapahiya doon sa babaeng yun, no? Speaking, madam, oh. Ayan siya, oh. Number 2 po. Number 2 po sa balota. Salamat. Alam nyo, manalo man o matalo, itutuloy ko pa rin yung yearly fundraising dito sa lugar na to. Uy, halang, may nalulunod, madam! Madam, may nalulunod! Kuya, pakiahon dito, bilis. Please, lumayo-layo muna po tayo. Parang awan nyo na. Para magawa ko po yung CPR. Yaya, tumawag ka ngayon ng ambulansya. Bilisan mo. Biga-biga talaga tong babaeng to eh. Nay, eto oh. Ayan, pambili niyo ng salbabida. Madam! Alam na nila kung sino yung nanalo. May resulta na. Antayin mo, madam. I-announce na yun nila. Madam! Oh, really? Ngayon, magkakaalaman na. Magandang araw ho sa ating lahat. Gusto ko lang ho malaman ninyo na mayroon na hong resulta ang botohan ngayong araw. At ang nanalo sa inyong dalawa, ang numerong... halika, tuloy ka. Ito yung bahay na sinasabi ko na bahay namin ng mister ko.
Anong masasabi mo sa bahay namin? Maganda ba? Oo, maganda naman. Pero alam mo ba kung ano yung problema dito? Tumbok itong bahay mo. At alam mo ba kung ano yung ibig sabihin nun? Sa'yo lahat mapupunta ang kamalasan. Ito talaga, 2025 na. Naniniwala ka pa rin sa tumbok-tumbok na yan? Ano ka ba? Totoo nga yung sinasabi ko. At ito pa yung sinasabi nila. Kapag may bumisita daw sa bahay na tumbok, maaga daw itong natitigok. Hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, di sana matagal na kaming minamalas. Alam mo, imbis na kung ano-ano pa yung sasabihin mo, halika na lang at pumasok tayo sa loob at nang makameryenda ka naman. Halika na. Ay nako, hindi na. Dahil may pupuntahan pa akong binyag mamaya. Kung nagkape pa ako baka malate pa ako. O siya, sige na, mauna na ako ha. Ha? Sigurado ka? O baka namang natatakot ka lang kasi nga sabi mo, tumbok tong bahay namin. Gaya nga ng sinabi mo, 'di ba? 2025 na, nagpapaniwala ka pa rin sa tumbok-tumbok na 'yan, 'di ba? Jesus, o siya, sige na. O siya, sige na, mauna na ako. Mag-ingat ka. Bye. Ha? Sino to? Hello? Oho, bakit ho? O, halika na. Pumasok ka na sa bahay namin. Pasensya ka na ha. Hindi pa ako nakapaglinis dito. Alam mo namang masyado ako naging busy ngayong week. Okay lang, ano ka ba? Alam mo, buti na lang at hindi ka natatakot dito sa bahay mo. Natumbok tong bahay namin. Dami na rin nagsasabi niyan. Alam mo, kung oras na ng tao, oras na niya. At walang kinalaman niyang tumbok-tumbok na yan. Sa bagay, may point ka. Oh, tapos ka na kumain? Oo, tapos na ako. O siya, mauna na ako ha. Kasi alam mo naman, bawal akong gabihin. O siya, mag-iingat ka. Baka mamaya maaksidente ka pa. Madamay pa tong bahay namin. O siya, sige na. Mauna na ako. O siya, sige. Bye! Diyos ko, bakit ganun? Ano ba nangyayari? Bakit ganun? Lahat ng pinapapunta ko rito sa bahay namin, namamatay. Bakit? Hindi kaya totoo yung sinasabi nila? Maniniwala na ba tayo sa tumbok na yan? Ha? Ay kung ganon, sino? Sino? Nakakainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown?
aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow, maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Tingnan mo. Fit na fit, diba? Oo nga, no? Diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, Trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po ako. Ngayon, lumanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yun? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito?